Hello, kamusta po kayong lahat dyan? Sana po ay okay kayo. Sana supportahan niyo po itong aking YouTube channel. At ito, meron po tayong bagong upload. Sana i-share niyo po, like and share niyo po. At salamat po sa inyong lahat. God bless. Hello! So ngayon ay nandito na tayo sa bahay ni Ate Josie Basarte para nga ibigay yung assistance para sa kanyang tatay na may sakit na cancer sa tiyan. So kahit bumabagyo, hinatid na natin yung assistant na ibinigay ni Sir Will Lipat para sa tatay ni Ate Basarte na si Tatay Nilo Basarte. Usually, nasa probinsya po si Tatay Nilo Basarte. Umuwi rin no si Ate Josie sa probinsya para makita niya ng personal at mabantayan niya, maalagaan niya yung kanyang tatay na may sakit na cancer. Ngayon ay nagpatid na kasi yung tatay niya nung last week dahil hindi niya na talaga makayanan yung sakit na kanyang nararamdaman sa kanyang tiyan. Kaya yun, isinugod na si Tatay Nilo Basarte sa hospital. Okay, so ayan, nandito na tayo sa bahay nila. Papasok na ako din. Okay, so ayan, nandito na tayo sa may tindahan ni Ate Jocelyn Basarte. At madilim kasi sa loob ng bahay nila, so mahina yung ilaw. Madilim, kaya nandito yung pwesto natin sa may tindahan nila. At ayun ate, ask ko lang, anong name nyo te? Annabel Basarte. So kapatid niyo po ba siya? Kayo po yung bunso or Hindi, may isa pa bago kayo, sumpali pangalawa ka sa bunso. So yun, si Ate Basarte kasi si Ate Josie umuwi no sa probinsya para siya nung linggo, Monday. Oo, umuwi siya no. Tapos kayo yung pinabantay dito para makasama ng mga anak niya. Kumusta naman si Tatay Nilo no? Tatay niyo. Sa ngayon po kasi naka-confine pa rin siya sa General Hospital. Gawa ng masama talaga yung pakiramdam niya. Nilagyan siya nung kahapon nilagyan siya ng parang tube. Oo. Papasok ng tiyan niya para lumabas yung mga dumi na para doon sa tiyan niya. Yung kasing nagko-cause ng sakit niya, masakit. Kailangan mailabas siya. So parang doon na pinadaan, lagyan ng tawag dito. Yung hose para doon sa medyo maano na nga yung Pero kumusta na si tatay niya ngayon? Ang sabi kasi ng kapatid ko yung nagbabantay na isa, medyo nabawasan yung sakit ng tiyan niya. Pero ganyong sabi na nga, tinapat kami ng doktor na yung cancer niya kumalat na talaga sa loob ng tiyan niya. Yun na yung pinakaano niya. So ayun, medyo nakakalungkot talaga. Talagang inano na rin sa inyo ng doktor na parang mag-prefer kung ano man yung sakali maging sitwasyon ng tatay ninyo. So yun talaga. So ayun yung pinagdalhan ng tatay niyo ngayon sa Tacloban dinala. Dati po doon sa Tacloban, diyan sa General, ni-refer sila pa Tacloban yung unang operasyon niya. Ngayon po, nung na-confine siya ulit, hindi na po sila pinayagan na dalhin pa ulit sa Tacloban. Gawa sa malaking hospital. Gawa nga ng yung kalagayan niya hindi na talaga kayang gamutin. Kumbaga, inano na ng hospital doon sa Tacloban na kung yung kondisyon ng tatay ninyo, so parang parehas lang naman pagka dinala doon sa Tacloban, mas malayo pa, no? Kaysa doon sa parang ginawa na lang ngayon sa tatay niyo, parang binigyan na lang ng paunang lunas, parang maibsan lang yung nararamdaman ng tatay ninyo. So, ganun na lang talaga yung ginawa kay Tatay Nilo. Kasi delikado na rin po kasi pag ibiyahe medyo malayo din. Mga ilang oras nga pala biyahe doon? 5 hours, 6 hours, ganun po yung biyahe. Siyempre wala naman traffic yun. Kung sa Manila yun, napakalayo nun, no? Wala. Kasi kung ganung probinsya, wala naman masyadong traffic. Yung 5 hours na ganung kahaba pang kung i-compare mo din sa Metro Manila, ang layo-layo nun, siyempre. Ilang kilometro yun. So yun talagang, yun na rin lang talaga yung parang naging ng advice ng doktor. Tsaka una pa lang kasi sinabi na talaga sa kanila na yung kalagayan. Pinaliwanag na sa kanila nung pagka-opera. Nag-yun sila na
advice na ipa-chemo. Gawa nga ng matanda na hindi na kami pumayag Kaya kasi nga, delikado oo. din. Kasi imagine mo, 76 years old na eh. Hindi na rin Oo nga. kami pumayag na ipa-chemo siya. Kaya kami napunta dito. Ako pala, dumating na kasi yung pinabibigay ni Sir Will Lipat tsaka ni Ma'am Luz Lipat ng kanyang buong pamilya para sa counting assistant para sa tatay nyo na may karamdaman ng cancer. So sana hopefully umayos pa yung kalagayan ni Tatay Nilo para man sa ganun makasama nyo pa siya ng matagal-tagal. So ayan, ate, bibigay ko na nakapawi lang to kasi walang sobre. Okay lang. So ayan po yung pinabibigay ni Sir Will. Ikaw nang bahala magpadala doon kay Ate Josie. Bahala ka na kung ano yung paano kayo mag-uusap kasi nasa probinsya na parang sa ganun may magamit na kagad si Tatay Nilo kung ano pa man yung kanyang pangangailangan para sa kanyang tawag dito para sa kanyang paggaling, no? Good ko at saka usually hindi ako ganun kagaling din mag-Gcash pa. So, yung anak ko kasi pinag-Gcash ko para may transfer doon sa ginawan ko ng parang kanina kung paano may papadala doon sa kung pwede kong may claim yung pera para maibigay ko na nga kasi kagad sa inyo kasi alam ko na kailangan ng tatay mo yung assistant na pinabibigay ni Sir Will Lipat. Ano pong masasabi ninyo ate kay Sir Will Lipat at kay Ma'am Luz Lipat? Kay Sir Will Lipat, tsaka kay Luz Lipat. Mag-asawa sila. Luz Lipat. Oo. Maraming salamat po sa binigyan yung assistant sa aming tatay. Sige, okay lang ate. Ano yun, kalooban. So sana makatulong talaga yan kay Tatay Nilo para... Malaking tulong po talaga sa amin to kasi gawa ng minsan yung gamot sa loob ng ospital, wala po doon. Oo, yun. Kasi yung mabigat, no? Kailangan bilhin sa labas. Kaya, yun yung mabigat. Lalo na sa mga, public hospital, no? Opo. Oo, yun yung mabigat. Kasi yung gamot talaga na kailangan mong bilhin sa labas, ayun yung talaga yung medyo kailangan na kaagad ng tawag dito, ng pera. Kasi, agad-agad yun, lalo sa kondisyon ni Tatay Nilo. Pero hopefully, medyo sabi mo nga, kahit papaano, gumanda naman yung pakaramdam ni tatay ninyo. Opo. Nung nalagyan siya ng yun yung tube. Oo, parang tubo nga yung tiyatawag. Lumabas yung ibang mga dumi. Sa tiyan niya. Kasi yung nagpapasakit ng tiyan niya, hindi makalabas yung dumi niya eh. Kaya, Pero, hindi namin alam kasi kuya. Ano yung mangyayari. oo, pero yun, i-prepare nyo na rin lang yung sarili nyo kasi sinabi na rin naman ng doktor sa inyo kung ano talaga yung kalagayan talaga ng tatay nyo. So, idalangin na lang natin na mas sumaba pa yung buhay niya, makasama nyo pa siya ng mas matagal para naman na sa ganun at paano, mas maging buo yung pamilya, no? Kasi sa totoo lang, mahirap din talaga magwala ng magulang. Ako, wala na akong tatay din. Maaga pa lang nawala na yung tatay namin. So, ayun, talagang mabigat. Tapos parang itong year lang na to, nawalan din ako ng kapatid na sumunod sa panganay namin. Talagang, ayun din, mahirap kasi din talaga gawa nung sa hospital, yung mga gamot na wala nga sa loob ng hospital, sa labas mo kailangan gagawin. At the same time na. So, sa totoo lang, talagang naubusan na rin kami ng fund doon kasi ang laki na talaga ng ginastos. Umabot ng halos kalahating milyon yung inabot ng bill ng kapatid ko. So kung kanino kami lumalapit hanggang sa wala na talaga kami mai-provide kasi merong pinaano sa amin yung doktor na 25,000 sa labas nga may papacheck yung kapatid namin. So yung parang yung bayad sa lahat, transport, doktor, equipment, etc. So abutin ng 25,000. So hindi na namin nagawa yung kasi wala na talaga, side na kami. So yun talaga yung mabigat din sa mga ganyang problema. Kaya yun, tibayan na lang yung loob kung ano yung magiging ng kaloob ng Diyos. Yun, pagdasal na lang natin kung ano yung makakabuti para sa lahat para naman sa ganun maging happy lahat. Natin yung maano ko sa inyo, wala naman talaga akong kundi yun lang, parang pinakakonting papalubag-loob lang. Tapos yun nga yung binigay ni Sir Rowell sa inyo, paano man yung nakayanan ni Sir Rowell Lipat ng kanyang buong pamilya
para dun sa pangangailangan ng tatay ninyo. At syempre, nagpapasalamat kami sa tiwala ninyo kay Sir Will Lipat, no, sa kanyang buong pamilya na isa sa makapagbigay ng assistant para sa tatay niyo. Maraming salamat sa inyo. So yun, te, Sir Rowel Lipat, maraming salamat mo sa binigay niyong tulong para sa tatay namin. Lubos po naming tatanawin ng talagang ganyan talaga yung buhay. Yung kung anong pinagkaloob ng Panginoon, tanggapin na lang natin na maluwag sa loob. Ilan taon na nga pala tatay mo? 70? 76. O 76. Tatay ko namatay parang 50 plus lang. Ganun lang kaano. Okay, sige te. Yun lang yung sadya ko sa inyo. At yun, hiling namin na maibsan yung nararamdaman ng tatay ninyo, maba pa yung buhay niya para makasama niyo pa ng mas mahaba at siyempre iba pa rin yung kumpleto yung pamilya. Iba talaga yun. At yun, inulit ko, maraming salamat ulit sa tiwala. Ate, thank you. Maraming salamat din po sa inyo.